Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga senior citizen. Makinig po kayong mabuti sa akin dahil maaaring ito na ang kasagutan kung bakit kayo ay bigla na lang natutumba, kung bakit nanginginig ang inyong mga binti kapag kayo'y tumatayo, at kung bakit ang inyong mundo ay unti-unting lumiliit ng hindi ninyo namamalayan. Maaaring isipin ninyo na ito ay normal lang na pagtanda. Hindi po. Napakarami ko nang nakitang mga senior, mga matatalino, at independenteng tao na bigla na lang naging housebound o hindi na makalabas ng bahay dahil lang hindi nila alam ang katotohanan ito. Ang inyong mga binti ang unang nanghihina habang kayo ay nagkakaedad. Hindi ang inyong mga braso, hindi ang inyong likod, kundi ang inyong mga binti. At bilang isang doktor na nakasama ang libu-libong pasyente na higit 67 taong gulang, masasabi ko sa inyo na ang panghihinang ito ay hindi nagsisimula sa inyong mga tuhod. Ito ay nagsisimula sa inyong plato. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 6 na pang-araw-araw na pagkain na maaaring magprotekta at magpanumbalik ng lakas ng inyong mga binti sa natural, ligtas, at epektibong paraan nang hindi nangangailangan ng mga tableta o mamahaling gamutan. Ngunit bago tayo magsimula, may nais po akong malaman. Saan po kayo nanonood ngayon? At anong oras na po diyan? Paki-comment po sa ibaba. Gusto ko po talagang marinig ang inyong mga kwento. At kung mahalaga sa inyo ang inyong kalusugan at kalayaan, siguraduhing mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan kung ano ang sinusubukang sabihin sa inyo ng inyong katawan. Ipaliwanag ko po ang isang bagay na napakahalaga na hindi gaanong napag-uusapan, lalo na kapag umabot na sa edad na 60. Ang inyong mga binti, aking kaibigan, ay hindi lamang para sa paglalakad. Sila ang inyong pundasyon, ang inyong balanse, ang inyong kalayaan. Ngunit sa bawat taon na lumilipas, may isang tahimik na nangyayari sa loob ng inyong katawan. At karamihan ay hindi ito napapansin hanggat hindi pa huli ang lahat. Pagkatapos ng edad na 30, ang katawan ay natural na nagsisimulang mawala ng muscle mass, humigit kumulang 3 hanggang 5% bawat taon. Hindi ito dahil kayo ay tamad o hindi malusog. Ganito po talaga ang proseso ng pagtanda ng katawan ng tao. At ang kondisyong ito ay may pangalan. Sa medical science, tinatawag namin itong sarcopenia. Ito ang hindi na pagtatanto ng maraming senior. Ang pagkawala ng muscle na ito ay hindi pantay-pantay sa buong katawan. Pinakamabilis itong nakaaapekto sa inyong mga binti. Oo, ang mga hita, ang mga binti, at ang mga kalamnanan sa paligid ng inyong balakang at puwitan. Bakit? Dahil ang inyong mga binti ang bumubuhat sa bigat ng inyong buong katawan araw-araw. Kapag tumatayo, naglalakad, umaakyat ng hagdan, o kahit sa simpleng pagbangon sa kama. Mabigat na trabaho ang ginagawa ng inyong mga binti, ngunit sa paglipas ng panahon, kung hindi ninyo sila bibigyan ng sapat na nutrisyon o gagamitin ng wasto, unti-unti silang manghihina. Maaaring hindi ninyo ito mapansin kaagad. Baka isipin ninyo, nakakalakad pa naman ako papuntang kusina. Nakakapunta pa ako sa gate tuwing umaga. Ngunit ang mga maliliit na galaw na tulad nito ay hindi sapat upang mapanatili ang malalakas na kalamnan sa binti. Isipin ninyo ang inyong mga binti na parang isang hardin. Kung didiligan ninyo ito ng kaunting tubig 1 beses sa 1 linggo, maaaring mabuhay ang mga halaman, ngunit
hindi sila magkakaroon ng matibay na ugat. Sa parehong paraan, kung walang tamang pagsisikap at pangangalaga, ang inyong mga kalamnan sa binti ay tahimik, naliliit sa paglipas ng mga taon. Bigla, isang araw, mapapansin ninyo na nahihirapan na kayong umakyat ng hagdan. Iniiwasan na ninyong umupo sa sahig tuwing may pagtitipon ng pamilya dahil mahirap nang tumayo muli. Nagsisimula na kayong gumamit ng pader o mesa para masuportahan ang sarili. At sasabihin ninyo, dahil lang ito sa edad. Ngunit mga mahal kong kaibigan, hindi lamang ito dahil sa edad. Ito ay pagkawala ng muscle. At ang mas mahalaga, ito ay maaaring maiwasan. Nakita ko ito sa mga pasyente mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, mula Baguio hanggang Davao, mga taong inakala na huli na ang lahat. Ngunit nang simulang bigyan ng pansin ang kanilang mga binti, nang baguhin nila ang kanilang pagkain at kumilos ng may intensyon, lumakas muli ang kanilang mga binti. Hindi tulad ng isang teenager, hindi, ngunit sapat na malakas para makalakad, ngumiti at maramdamang malaya. Kaya't pakitandaan, ang pagkawala ng lakas ay hindi inyong tadhana. Ito ay isang senyales, isang mensahe mula sa inyong mga binti. Humihingi sila ng inyong suporta at mayroon pa kayong kapangyarihan upang ibigay ito. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo kung paano. Narito ang 6 na pagkain na makakatulong na muling buuin at palakasin ang inyong mga kalamnan sa binti ng dahan-dahan, natural at mabisa. 1. Kangkong o spinach. Ang kangkong na madalas nating makita sa sinigang o adobo ay hindi lang basta gulay. Ang spinach o kangkong ay mayaman sa magnesium, potassium, iron at vitamin K. Lahat ng ito ay mahalaga para sa maayos na paggana ng inyong mga kalamnan. Ang magnesium ay tumutulong sa pag-urong at pag-relax ng mga kalamnan, lalo na ang malalaking kalamnan sa inyong mga binti. Kapag kulang sa magnesium ang katawan, maaari kayong makaranas ng pulikat, pangangalay, o pangingisay sa inyong mga binti, lalo na sa gabi. Ang potassium naman, kasama ng magnesium, ay nagpapanatili ng maayos na komunikasyon sa pagitan ng inyong mga kalamnan at nerbiyos. Ang iron sa kangkong ay sumusuporta sa malusog na dugo na nagdadala ng oxygen sa inyong mga kalamnan. At ang vitamin K ay sumusuporta sa lakas ng buto. Ang isang maliit na mangkok ng ginisang kangkong 2 beses sa isang linggo ay tahimik na sumusuporta sa inyong lakas mula sa loob. 2. Kamote, sweet potato. Ang kamote na madalas nating gawing merienda ay isa sa mga pinakamahusay na pagkain para sa tuloy-tuloy na enerhiya, lalo na para sa mga pagod na binti. Puno ito ng complex carbohydrates, ang uri na dahan-dahang naglalabas ng enerhiya. Mahalaga ito dahil kailangan ng inyong mga kalamnanan sa binti ng palagiang panggatong. Kung naramdaman ninyo na nanginginig ang inyong mga binti pagkatapos tumayo ng matagal, maaaring dahil ito sa mababang enerhiya ng kalamnan. Mayaman din ang kamote sa potassium na pumipigil sa pulikat. Ang isang mainit na mangkok ng niligis na kamote na may kaunting asin ay higit pa sa pampabusog. Maaari itong magbalik ng pakiramdam ng katatagan kapag kayo'y tumatayo. Trismon, beetroot. Ang beetroot ay madalas na hindi pinapansin dahil sa lasa nitong medyo malupa. Ngunit sa loob ng matingkad na pulang kulay nito ay naroon ang isa sa pinakamalakas na natural na pampalakas ng sirkulasyon ng dugo. Ang beetroot ay mayaman sa natural na nitrates. Kapag kinain, ginagawa itong nitric oxide ng katawan na tumutulong buksan ang mga daluyan ng dugo
at mapabuti ang daloy nito. Ito ay mahalaga para sa mga senyor dahil ang dugo ang nagdadala ng oxygen at sustansya at ang inyong mga binti ang pinakamalayo sa inyong puso. Ang bigat sa binti, pangingilig o malamig na paa ay mga senyales ng mahinang sirkulasyon. Ang pagdaragdag ng beetroot sa inyong dieta kahit 3 beses sa isang linggo ay makakatulong na maibalik ang mahalagang daloy na iyon. Para ang itlog ay isa sa mga pinakakumpletong pagkain ng kalikasan at isa sa pinakamadaling paraan para suportahan ang lakas ng binti. Bawat itlog ay naglalaman ng mga 6 hanggang 7 gramo ng dekalidad na protina, kasama ang vitamin D at choline. Ang protina ang pangunahing sangkap sa pagbuo ng inyong mga kalamnan. Habang nagkakaedad, bumababa ang kakayahan ng katawan na gumamit ng protina, kaya kailangan ninyo ng mas marami nito. Ang vitamin D ay tumutulong sa buto na sumipsip ng calcium, habang ang choline ay sumusuporta sa mga signal ng nerbiyos sa pagitan ng inyong utak at mga binti. Ang 2 nilagang itlog sa umaga ay perpektong simula. Ito ay gamot para sa inyong mga kalamnan. Abot kaya, madaling makuha, at epektibo. 5. Greek yogurt. Ang Greek yogurt ay hindi pa karaniwan sa lahat ng tahanan sa Pilipinas, ngunit dapat sana, lalo na para sa mga may edad 60 pataas. Kumpara sa regular na yogurt, ang Greek yogurt ay may halos doble ang protina, mas maraming calcium, at probiotics. Tulad ng nabanggit, kailangan ng mga kalamnan ang protina para manatiling malakas. Ang probiotics naman ay nagpapabuti ng panunaw na tumutulong sa inyong katawan na masipsip ang mas maraming sustansya. Ang isang malusog na tiyan ay mahalaga para sa malusog na mga binti. Kung hindi available ang Greek yogurt, hanapin ang strained yogurt o gumawa ng sarili ninyo sa bahay. X. Tubig. Maaaring magulat kayo, ngunit isa sa mga pinakamalaking sanhi ng pulikat at panghihina ng binti ay hindi isang bitamina o mineral. Ito ay tubig. Oo, simpleng inuming tubig. Maraming senior ang hindi umiinom ng sapat na tubig dahil natatakot na baka mapaihi ng madalas o hindi na sila nakakaramdam ng uhaw. Ngunit ang dehydrasyon ay nagdudulot ng paninigas ng kalamnan at pananakit ng kasukasuan. Sa mainit na klima ng Pilipinas, mas lalo itong mahalaga. Sa halip na uminom ng marami ng sabay-sabay, ugaliing uminom ng maliliit na lagok sa buong araw. Tandaan, gaano man kaganda ang inyong dieta, hindi ito gagana kung ang inyong katawan ay masyadong tuyo para sipsipin ito. Sa maraming tahanang Pilipino, tahimik itong nagsisimula. Isang araw, si Lolo Kiko ay muntik ng matumba habang papunta sa banyo. Makalipas ang ilang araw, iniiwasan na niyang lumabas sa balkonahe para sa kanyang panghapong kape. Sabi niya, dahil lang daw sa edad o nananakit ang tuhod. Ngunit sa likod ng mga maliliit na sandaling ito ay isang tahimik na katotohanan. Ang kanyang mga binti ay nawawalan ng lakas. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga senior ay ang balanse ay nagsisimula sa mga binti, hindi sa ulo. Kapag humina ang mga kalamnan sa binti, kahit isang bahagyang di pantay na sahig o isang mabilis na hakbang ay maaaring maging sanhi ng pagkahulog. At ang pagkahulog pagkatapos ng edad 60 ay hindi katulad ng pagkahulog sa edad na 30 na. Ang isang bali sa balakang ay maaaring mga hulugan ng buwan na pananatili sa kama at para sa marami, ito ang simula ng tuluyang pagdepende sa iba. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga buto. Ang mahinang mga binti ay dahan-dahang nagpapaliit sa inyong mundo. Hihinto ka sa paglalakad, pagkatapos ay hihinto sa pakikipagkita sa mga kaibigan.
Ang pagpunta sa palengke ay nagiging masyadong nakakapagod. Ang pagbisita sa simbahan ay nagiging masyadong delikado. Kung walang paggalaw, naninigas ang katawan at sumusunod ang isip. Ikinakabit ng mga pag-aaral ang limitadong paggalaw sa depression sa mga matatanda. Ito ang katotohanan na ikinagugulat ng marami. Hindi ang puso, hindi ang memorya, kundi ang mga binti ang nagpapasya kung gaano katagal kayong mabubuhay ng independent. Ang mga binti ang inyong kalayaan. Kaya't kung sumasakit ang inyong mga tuhod o namamaga ang mga bukong-bukong, huwag itong baliwalain. Ito ay ang inyong katawan na humihingi ng tulong. Dahan-dahan, mabait, ngunit may diin. Ang magandang balita ay may magagawa kayo. Kahit ang dahan-dahang pag-angat ng binti sa loob ng 10 minuto sa isang araw ay maaaring magbago ng lahat. Inalagaan ninyo ang lahat sa buong buhay ninyo. Ngayon, panahon na para alagaan ang inyong sariling mga binti, ang inyong mga haligi ng lakas. Dahil kapag malakas ang mga binti, mas matikas ang tindig ng diwa. Maraming senior ang naniniwala na ang kanilang mga binti ay tumatanda lang, ngunit ang tunay na dahilan ay maaaring kung ano ang kulang sa kanilang mga plato. Kung walang sapat na protina, hindi makakabawi ang inyong mga kalamnan. Kahit na naglalakad kayo araw-araw, para kayong sumusubok na magsemento ng pader na walang semento. Dagdag pa rito, madalas na mas kaunti ang kinakain ng mga senyor dahil sa nakasanayan o nabawasang gana, kaya lalong lumalaki ang kakulangan. Isaalang-alang din ito, marami sa inyo ang umiinom ng gamot sa presyon ng dugo o pampaihi. Ngunit alam nyo ba na maaari nitong alisin ang mahahalagang electrolytes tulad ng potassium sa inyong katawan? Ang resulta, ang inyong mga binti ay nakakaramdam ng pagod at ang inyong balanse ay naaapektuhan. Ito ang nangyari kay Aling Susan mula sa Batangas hanggang sa dinagdagan ng kanyang anak ng nilagang itlog ang kanyang almusal. Isa pang tahimik na kalaban ay ang mga processed food, mga biskwit, chichirya, at instant na sopas. Mukhang madali at hindi nakakapinsala, ngunit maaari itong magdulot ng pamamaga o inflammation sa loob ng inyong katawan at harangan ang pagsipsip ng sustansya. Ngunit ang magandang balita ay maaari ninyong baguhin ang mga bagay-bagay ng dahan-dahan. Magsimula sa mga simpleng hakbang. Magdagdag ng isang pagkaing mayaman sa protina sa bawat kain, tulad ng monggo, tokwa, o isang nilagang itlog. Isama ang mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng saging o kangkong. Huwag laktawan ang pagkain. Ang inyong mga binti ay umaasa sa bawat kagat upang manatiling malakas at matatag. Ang pagkain ay nagbibigay sa inyong katawan ng gatong, ngunit ang dahan-dahang paggalaw ang susi na nagbubukas ng lakas, lalo na sa inyong mga binti pagkatapos ng edad 60. Hindi ninyo kailangan ng magarbong gym o kahit na umalis ng bahay. Magsimula sa isang napakasimpleng bagay. Kapag nakaupo sa kama o upuan, igalaw ang inyong bukong-bukong pataas at pababa ng dahan-dahan. Ang ankle pump na ito ay nagpapabuti ng daloy ng dugo. Subukan din ang wall push-ups. Ilagay lang ang inyong mga palad sa pader at itulak ng marahan. Kahit pala mabagal na tulak sa isang araw, ay nakakatulong na mapabuti ang balanse. Kung kaya ninyo, itaas ang isang binti ng ilang pulgada habang nakaupo at hawakan ito sa loob ng 10 segundo. Pagkatapos ay lumipat sa kabilang binti. Nagpapalakas ito ng mga kalamnan sa hita. Ang paglalakad ay ginto pa rin. 2 minuto lang sa sikat ng araw sa umaga ay malaki ang maitutulong. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagiging consistent.
Ang pinakamasamang ugali ay ang masyadong matagal na pag-upo. Naaalala ko si Nanay Celia mula sa Cebu, edad 76, na may sakit sa tuhod at halos hindi makalakad. Ipinakita sa kanya ng kanyang anak ang mga ehersisyo sa bahay at sa loob ng ilang linggo, sinabi niya, "Pakiramdam ko buhay na ulit ako." Hindi dahil tumakbo siya ng marathon, kundi dahil gumalaw siya ng kaunti araw-araw. Sa tahimik na mga kalye ng Baguio, si Mang Cardo, ngayon ay 68, ay dating naglalakad na may pilay na nagpapabigat sa bawat hakbang. Nagpasya siyang magsimula sa simple, isang nilagang beetroot sa tanghalian araw-araw. Nagdagdag din siya ng isang nilagang itlog sa umaga at nagsagawa ng maikling 10 minutong paglalakad sa kanilang parke. Sa una, hindi nawala ang sakit, ngunit sa loob ng 2 linggo may nagbago. Naramdaman niyang mas magaan ang kanyang mga paa at dahan-dahan. Ang kanyang pilay ay naging isang matatag at kumpiyansang paglakad. Sa Davao, 65 na taong gulang na si Aling Remedios ang nahaharap sa ibang problema. Ang kanyang mga binti ay madalas na namamanhid. Sinimulan niyang uminom ng kalahating baso ng beetroot juice sa umaga. Isinama rin niya ang kangkokong sa kanyang tanghalian na niluto sa paraang ginisa sa bawang. Pagkatapos ng 3 linggo, nabawasan ang pamamanhid. Hindi si Mang Cardo o si Aling Remedios ang gumawa ng malalaking pagbabago ng magdamag. Pareho silang nagsimula sa isang maliit na hakbang. Ang isang hakbang na iyon ay naging 2, pagkatapos ay 3. At dahan-dahan nagsimulang bumalik ang kanilang kalusugan. Hindi ninyo kailangang maghintay ng pagkahulog bago simulan ang pag-aalaga sa inyong mga binti. Ang katawan ay nakikinig pa rin. Kahit pagkatapos ng iksitu, kung bibigyan ninyo ito ng tamang suporta, tutugon ito ng may pasasalamat. Ang bawat isa sa 6 na pagkaing tinalakay natin ay may tiyak na papel. Hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Pumili lang ng 2 sa kanila. Marahil ito ay ginisang beetroot sa Lunes at nilagang itlog sa Martes. O isang baso ng maligamgam na gatas sa gabi na may isang dakot ng linga sa umaga. Magsimula sa maliliit na hakbang, 5 araw sa 1 linggo. Hindi ito isang dieta. Ito ay isang tahimik na paraan ng pasasalamat sa inyong sariling katawan. Ang pinakamahalagang aral dito ay hindi pa huli ang lahat para pangalagaan ang inyong sarili. Ang lakas ay hindi lamang para sa mga bata. Ito ay isang biyaya na maaari nating panatilihin sa anumang edad sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at dahan-dahang paggalaw. Ang inyong mga binti ay hindi lang buto at kalamnan. Sila ay mga alaala. Dinala nila tayo sa mga kasalan, sa mga simbahan, sa mga palengke na puno ng buhay. Nararapat silang maging malakas. Kaya kung handa na kayong simulan ang maliit na paglalakbay na ito ngayon, pakitype ang malakas sa comment section sa ibaba. Hayaan itong maging isang pangako na ginawa ninyo, hindi sa akin, kundi sa inyong sarili. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang payong pangkalusugan. At huwag kalimutang i-share ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, at sa lahat ng mahal ninyo sa buhay na maaaring makinabang dito. Naway manatiling matatag ang inyong mga binti, magaan ang inyong mga hakbang, at ang inyong paglalakbay sa buhay ay maging mahaba at puno ng biyaya. Mag-ingat po kayo at salamat sa pagsama sa akin ngayon.